Okay. Oh, tapos na tayo ng ano, justifying, tsaka exempting, tsaka yung absolutory cause. Again, ulitin ko sa inyo. Yung justifying, you really need to master there yung self-defense, lalo na yung unlawful aggression. Hindi na wala na tanong yan. Lagi na lang yan na itatanong sa baliksyan. Yung paragraph 2, yung relatives, kasi very foundation yan ng mga susunod na articles. Hindi niya pwede pakawalan yung family tree. Sa paragraph 3, dali lang yun. Defense of strangers. Yung mga pangatlong elemento lang naman kailangan yung i-check dyan. Pag sa mga defenses. Sa state of necessity, to tell you frankly, nakita ko pa lang dyan si Hulk Hogan, yung doktor ng medicine na namili sa pasyente sa buntis, tsaka yung sa Yolanda. Yung parang naitanong dyan. Sa paragraph 5 niya naman, we have performance of duty. Madali lang yan din eh. You just need to check if there is malfeasance or misfeasance. Mawala yung performance. Then, kadikit lagi yung obedience to lawful order. Just check it if the order is lawful. Tapos I give you already the case na sikat sa Supreme Court. Yung kay Balagtas, yung nagkamali na error impersonation yung mga police. Niratrat nila ng bullet, they were charged for murder there. Then another one yung kay Major Lapas, murder din. Kasi yung kay Major Lapas nyo, mistake of fact. Nalala pa? Then another thing, paborito yung kay Genosa. Huwag nyo kalimutan, bagong dagdagan. 2015 pa na itatanong yan. Yung vowsy nyo, pero the concept of BWS. Tinanong na yan nung una, landmark case ng 9262. Yeah, tapos alamin nyo na yung cycle of violence. Dali lang naman eh. Mahirap yan. Then regarding naman sa imbecility, insanity, kasi napakadali niyan. Tapos you just need to memorize yung mga cases decided by the Supreme Court kung ano yung consider natin na insane. But what really matters there will be yung ano kung nag-commit ng crime during the lucid interval yung insane. What will happen to the trial? Just remember the magic words. The trial shall be suspended or postponed until he regain his sanity. Then sa minority, you just need to master yung ginawa nating chart ng art of diversion. 15 points yun sa data bank sa buong board exam nyo. Kahit sa CRIM, gamit na gamit yun. Yung ano na yun, yung charting na yun. Clear na kayo doon. Tapos ayun yung summary niyan kasi I'm just merely introducing yung juvenile justice system kasi you need to study that one pag nasa juvenile delinquency na kayo doon sa CRIM. Mas maintindihan nyo pag nandun na kayo nag-aaral yun. Then another thing, yung 4 natin, kaya medyo mahirap kanina yung paragraph 4 ng Article 12 for the reason that you really need to understand Article 365, yung imprudence and negligence nyo. Kasi yung accident natin, doon lang talaga tatama yan. Ang delikado dyan yung case ni Jason Aibla. Do not forget na pwede nang i-complex even a light felony. Isang complaint na lang lahat yung basta bungguan. Then another thing, we have paragraph 5 and 6. Medyo napaspasan natin, pero hindi naman siya totally paspas, but babalikan natin yan pag nag-principal, accomplice, accessories na kayo. Doon siya mas magandang topic. Then on paragraph 7, you have your insuperable cause, lawful cause. Intindihin lang mga bagay na hindi natin kaya talagang pigilan, like weekends, holidays, force majeure, madali na yan. Tapos idagdag nyo na yung jurisprudence na pregnant woman. And then, yung absolutory causes, may listahan na kayo. 10 lang yung ginawa sa inyo listahan kasi ayun yung mga commonly na makita yung itatanong pa sa inyo pag absolutory cause. But I told you, as we move forward dun sa mga ibang topic, ang dami pa talaga ang absolutory causes. By reason of public policy or sentiment, there is no penalty attached. Clear na tayo dun. Let's move forward to these things. Relax lang kayo. Alam ko, yan yung pinakamarami dyan. Nandiyan na ba muna? Browse muna tayo. Now, in Article 13 and 14, of course, automatically, tinatawag nyo na mitigating or Clint. Anong other word na mitigating natin?
extenuating. Ito yung unang nangyari kay Maring Marivic Genosa natin nung pinatay niya yung asawa niya. Na-extenuate lang. Hindi na totally justified kasi tulog nga nung pinatay niya. Then Article 14 is aggravating. Okay naman na? So these modifying circumstances, everyone, will affect generally ha, but pwede maapektuhan yung crime, but ang epekto niya talaga dito sa side na to. Penalty. Yan, sinasabi ko na kailangan yung medyo aralin talaga yung concept ng penalties. Sunod ba mo na yan? Ngayon, hihira sa general rule, meron pong crime, meron ding criminal, meron ding criminal liability. Ang problema lang, everyone, as a rule, sabi ko sa inyo, tataas to. Yun, yung tatamaan. Aggravating. Pwede rin, everyone. Bumaba. Walang problema. Aggravating or mitigating. Now, here, minsan, yung aggravating nyo, tinatamaan niya rin crime, tinatas niya, kasi may tinatawag kayong mga qualifying aggravating circumstance. It will change the nature of the crime. Then, of course, meron ding civil liability. Madali lang, kung titignan. Hindi. Parehas na to. May binaba ko yung kulay blue. May mitigating din. Kumbaga yung pula, inaangat yung krimen, parehas lahat, check nyo lahat. Crime, criminal liability, civil. Ang magiging mangyayari lang, itataas niya or ibababa niya. Pag binaba, mitigating. Pag tinaas, hindi aggravating. Okay na muna. Yun lang yung epekto niya. What's the reason? Minimitigate nyo kasi baka mababa yung intent. Baka mababa yung freedom of action. Baka mababa rin yung kanyang intelligence. I-mitigate nyo. Pag mataas yung kanyang intent, perversity, malice, o mataas yung kanyang freedom of action or intelligence, di aggravate nyo. Naalala pa yung foundation ng karaan? O katulad nito, this will be your best example. O katulad ng Article 13, Paragraph 3, mababa yung intent dyan. Kasi that the offender had no intent to commit so grave a wrong as that committed. Di i-mitigate nyo. Guess mo na? Another one, in paragraph 4. Kasi yung tao rito, na-provoke lang, sabihin natin na nairita, hindi na makapag-isip maayos, mababa yung intelligence niya. Or either way, yung freedom of action niya. Kasi na-provoke nga lang. Bumaba. Anong gagawin nyo? Mitigate nyo lang. Kasi nandun pa rin sa elements niya, kung tutusin. Yung very foundation niya. Nakakuha pa mo na yung idea. I-aggravate nyo pag tumaas. Like in Article 14. Tingnan nyo yung paragraph 1. Kasi ang offender nyo, public officer. Mataas talaga malis ng mga yan. Kasi instead you do your performance of duty regularly, tama, ikaw kukumit ka ng crime. Mataas yung intent mo niya, malis mo. I-aggravate natin. Like in paragraph 2, bastos ka niyan. Kasi nagkukumit ka ng crime sa harapan ng mga duly constituted authorities. Hindi pwede rin yun. Masyado mataas yung malis mo nun, tsaka freedom of action. Hindi ka nila mapigilan. Another one, if you will take a look with 11, yun, tataas talaga yung will mo dyan. Ikaw ba naman bigyan ng presyo eh. Tumataas yung freedom of action. Saka ng 13, talino mo dyan. Nagplano ka pa eh. Hindi, aggravate mo. Babalik kayo sa elemento na inaral nyo sa Article 3. At doon pa rin yan. Ganun na naman kasimple yan. Okay mo na ha? Walang problema dyan, may crime eh. May criminal liability, may civil. Problema nyo lang, paano yung application ng pagbaba sa mitigating? Paano yung application ng pagtaas sa aggravating? Okay na muna ha? Ngayon, everyone, may gagawin tayong diskarte kasi yung aggravating nyo, hindi ko itatopic ngayon yan. Kasi magiging redundant tayo. Maganda yung topic pag nasa mga book 2 na kayo. Doon tayo magkakaintindihan. Example, saan ba ginagamit yung, punta pa ng aggravating para maintindihan nyo. Saan ba ginagamit yung advantage be taken by the offender with public position? Mostly, ginagamit yan everyone pag nasa Title 7 kayo. Yung mga crimes committed by public officers or employee
under Article 204 hanggang 245. Inherent yan doon. Kasi most of the crimes there, hindi naman most, lahat talaga. Crimes there requires public officers or employee, a position and performance. See? Kasi muna, doon tayo mas magkakaintindihan yan eh. Kasi kung dito, para kayo nagbubukto. At tinignan ko yung mga mukha nyo, syempre, nagkupal kayo nung college eh, hindi naman kayo nag-aral ng bukto. Tingnan ko kayo ng mga una nung nag-aral tayo, hindi naman tayo minsan magkaintindihan. At doon tinatanong ko kayo, anong nag-materialize na crime? Hindi kayo makasagot kung hindi ko pa i-guide. Mahirapan tayo kasi in-observe ko naman yan, tinitignan ko kung kaya ng mga bata eh. Hindi natin pwedeng ipilit yung Article 14, pero ituturo ko muna yung konsepto. Maintindihan niyo rin ako, kalma naman na. Then, yung mitigating, pwede na natin i-discuss yan kasi, ano yan, automatic naman yan. Ngayon, ang pinaka-problema muna natin, bago natin i-discuss yung mga bagay na yan, yung epekto niya muna sa criminal liability, dapat yung tignan nyo talaga. Kung paano mangyayari ito. Kung paano niya iangat, ibababa. Sinabihan ko kanina kayo na ang maapektuhan niya sa pag-impose ng... Ano maapektuhan niya kanina? Nakaka-intro ko lang, kinalimutan nyo na. So only 5 minutes ago. Ano maapektuhan niya? Ito. Although wala pa tayo sa topic na to, kailangan nyo nang intindihin. Nakuha ba muna? So I will use the penalties na everyone kasi categorize yan to divisible tsaka indivisible eh. Yung muna gagamitin kong word. Ang nakalimutan ha? May tinatawag tayong indivisible. Pag sinabi nyo indivisible, hindi nahahati. At meron kayong tinatawag na divisible. Nahahati. Saan nahahati, sir? Yung meron mga ganito. Anong tawag nyo rito, everyone? Periods. Ayun. Pag divisible penalty, ibig sabihin, everyone, meron silang periods. Okay na po ba? Nagkakaintindihan mo na? Oo, wala pa tayo dyan, pero maintindihan nyo rin. Kalma lang. Now, kailangan ko muna kayong palundagin do sa article na may nagsasabi na meron siyang mga periods, everyone. Lundag muna tayo ng, I think it was on 64. Check nga ako parang 64 lang. 64. 64. May nakita yung tabulation? Sige lang. Check mo na ako. Ayan. Sige. Kim, alam ko mahaba, no? Sige, pakibasa mo na unti. Ipigilan na nakita pagka alam kong ano na. Article 64. Rules for application and penalties which contain 3 periods. Ayun. Nakita nyo, may mga periods. Paano nyo i-apply yung merong minimum, medium, maximum? Supposedly, everyone may computation yan. Pero hindi ko muna sasaktan yung mga utak nyo kasi magagalit kayo sa akin yan. Bakit na, binibigla mo naman. Hindi mo na. Tandaan mo na merong minimum, medium, maximum. Ano mga penalty yung meron? Ito mga to. Reclusion temporal, prison mayor, prison correctional, arresto mayor, arresto menor. Okay? Tama. Okay, ang mga yan. Ngayon, yung indivisible nyo, mga hindi pwedeng mahati. Yung death tsaka yung reclusion perpetua. Nakuha mo na idea. So, ibig sabihin everyone, wala tayong application ng mitigating, aggravating. Pag ang penalty nyo, death tsaka reclusion perpetua. Wala na. Hindi na ano yan. Hindi na divisible eh. Wala tayong rules on application ng periods niya. Oh, bakit sir yung reclusion perpetua? Wala, may period po yan. Diba sir ano yan? 20 years and 1 day to 20 years. Wala pong period yan. What's the reason? Tinatawag yan na continuing penalty. Although it has 20 years and 1 day to 40 years, hindi nyo pwedeng i-divide yan into periods. Nagigets mo muna. Best example, pinakamadaling hatiin yung prison mayor. Ano ba duration ng prison mayor mo na? Para example mo na. 6 years, 1 day to 12 years. Alam nyo, ito ang pinakamadali. Kasi ang minimum period niya will be 6 years, 1 day to 8 years. Ang medium period niya will be 8 years, 1 day to 10 years. Ang maximum period niya will be 10 years, 1 day to 12 years. Ako nagigets nyo yung logic ng math niya. Yun.
Nagigets pa muna. Okay, puta ka na. Ang tulala kayo, nagigets pa muna. Punta may numbers na involve eh. Kasi, tignan nyo yung word, mitigate. Di ba parang math? Babawasan mo. Aggravate, dadagdagan mo. Para tayong magmamat somehow. Pero hindi mo na tayo magmat na literal talaga. Gusto mo nang pakuha yung konsepto kasi, syempre sakit nyo yan, makakita kayo numbers. Magugulat kayo yan. Kino-compute yan, malalaman yun. Relax lang. Sasabihin natin sa CA yung penalty. Kasi doon magkakaintindihan pare-pares yan. Okay. Now, if we will read Article 64, paring Kim, pakinamnam nga muna sa amin. Article 64. Rules for application of penalties which contain 3 periods. In case which the penalty is prescribed by the law contain 3 periods, whether it be single divisible penalty or composed of 3 different penalties, which one of which form a period in accordance with the provision of Article 76 and 77. Okay, may binabanggit na 76 and 77. Sandali lang, silipin natin 76 at 77. Ano yung 76 mo, paring Kim? Article 76, legal period of duration of divisible penalty. Ayan, nakita nyo na? Divisible penalty. Sige ba, Kim? Ano naman yung 77? Article 77, when the penalty is complex one composed of 3 distinct penalties. No, may 3 distinct penalties. Yung tinatawag natin ano yan. Kumbaga maraming penalties. Later on, malalaman nyo yan. We call it na two-tiered. We call it two-tiered ng penalty. Marami kasi yung way pa compute. Pero doon muna ako sa 76. Ayan yung sinasabi ko. Na mag-apply lang kayo pag divisible yung penalties muna. Nagigets pa muna ako. Ay, nagkakaintindihan ba muna? Kasi hindi kayo pwedeng mag-mitigate, mag-aggravate nang walang periods yung penalties. Okay na muna. Ngayon, yung alam nyo na una, yung dati, yung katulad yan, death, reclusion perpetua, reclusion temporal, prison mayor, prison correctional, arresto mayor, arresto minor. Ang tawag dyan, everyone, mga degrees. Degrees of penalties. Alam nyo, napaka-importante na nito. Dito kami nagulat. Nung August 2025, nagsimula na magtanong si Atty. Gabaw. Ewan ko sa inyo, Clint. Nakakita na kayo ng mga tanong na what will be the penalty for attempted, frustrated? O, ingat kayo. Anong wala, meron na ngayon yan. Marami yan na yung mga penalties na tinatanong. Madali lang, kalma lang kayo. Huwag kayong mataranta. Madali lang yan. Sorry, ano nalalaman tinanong sa penalties? Yung homicide, anong impose sa penalty? Bumalik ba sa inyo? Penalty to be imposed sa accomplice. Yung mga ganyan. Accessories. Ayan. Para ma-confirm nyo muna. Sila naman ang buhay na patunay nyo. Ano lang yan? August na board exam yan nagsimula. Noong 2025. Gulat kami, putang. Sabi ko, kala ko. Ito paprangkahin ko kayo. Hindi, mapapansin nyo yun ba? Sir, ba't di mo muna dinidiscuss yung mga circumstances sa mitigating? Alam niyo kung bakit? Punta, yung tinatanong ni Atty. Gabaw, kung paano niyo ibababa, paano niyo itataas yung penalty na. Hindi na yung mismo circumstance. Pero aralin natin, huwag kayo maglala. Pakita ko muna sa inyo application. Ngayon, kung babalik tayo sa 64, magbabrowse muna tayo everyone. Kasi ito yung mga application ng penalty. Kung paano tayo tataas, paano tayo bababa. Marami yung application niya. Dali lang ha. Aatras muna ako para maintindihan niyo ako lalo. Kasi if you will move with Article 52, tingin po muna, tuturuan ko kayo paano. May makikita na kayo dyan from 52. 51 pala muna. I'm sorry. I think it's 51 muna. Ano ba 51 mo muna, parang Kim? Article 51. Penalties to be imposed upon principles Ayan. of attempted crime. Principles. Ano yung 50 mo? Sorry. Article 50. Penalties to be imposed upon principles Ayan, of 50 pala muna. frustrated crime. Okay, 50 kayo magsimula. Yung Article 50 nyo, dito kami nagulat. Ang dami ng tinanong dito, everyone. Pero supposedly, mamaya pa natin i-discuss to. Kasi we will talk about mamaya yung mga principal, accomplice, accessory. Babagbagan na natin yon para tuloy-tuloy na kayo sa CA nyo. Huwag kayo mag-alala. Mamaya, madali lang to.
Namnamin nyo, huwag kayong mag-survival mode. Ano lang. Enjoy. Para yung cortisol nyo, hindi release. Okay, mataranta kaya kasi sabihan ko, hindi naman all about number to eh. Hindi naman kayo may pinapa-compute ha, pero bigla kayo stress eh. No? Ang ina mo sir, sabi mo kanina wala number. Hindi, meron yan. Nakita na kami niya way back, 2017, 2021 na board exam. Ipa-compute ng penalty yan. Tarot tayo, sabi ko, gago to. Pag bar exam, judge yung mga bata. Minsan may ganyan eh. Gagawin natin, mamaya, sandali lang. Ngayon, yung 50, tingin mo na kaya, browse muna natin. Article 50, makikita nyo, principal. 51, principal. Kaso nga lang may stages. Diba? May frustrated, attempted. Alam nyo na ito kung tutusin eh. Diba anong epekto ng pagbaba ng penalty niyan? Degree. Diba pag attempted, ilang degree baba? 2 degrees. Pag frustrated, 1 degree. Kunwari, the crime was homicide. Anong penalty ng homicide? Reclusion temporal. Tandaan nyo po tayo, yung laging naitatanong sa ayang. Common na yung penalty niyan eh. Reclusion temporal. Paano kung frustrated? Anong penalty mo? Tingin ka dyan sa charting nyo. Di prison? Ayun. Ako ba na? Paano kung attempted? 2 degrees lower from reclusion temporal. Prison correctional. Ganun lang yan eh. Madali. Hindi naman mahirap. Ngayon, babanggitin din yung iba doon. Like accomplices. Kita na, 53, paring Kim. 53, sige basahin mo. 53. Penalties to be imposed upon accessories to be commission of the... Ayan na, may accessories na. Sige lang, 54. Article 54. Penalty to be imposed upon accomplice... Okay, sige lang, 55. Article 55. Penalty to be imposed upon accessories of frustrated crime. Sige lang, 56. 56. Penalty to be imposed upon accomplice in attempted crimes. Sige lang, 50. 57. Penalty to be imposed upon accessories of attempted crime. Sige lang. Article 58. Additional penalty to be imposed upon certain accessories. Okay na. Yung 59, wag na yan. Kasi yun yung impossible crime eh. Inaaral nyo na yung 59, ha? Dali lang. Ngayon, ganito, tuturuan ko yung diskarte. Ano mo na, sisimplify ko para mahiwalay nyo yung word na degree, mahiwalay nyo yung word na period. Kasi walang epekto sa mitigating, aggravating yung word yung degree. Ang tatamaan niya lang, commonly, periods. Yung mga natandaan, ha? Gawa ko yun na simple charge. Kasi mamayang gabi, pupuntahan din naman natin eh. Parang ganito lang yan kasimple. Makinig mo na maigi, ha? Pag principal ka, as is yung penalty mo. Kung ano yung provided ng law, reclusion temporal, yun ang ibigay sa'yo. Nagigis mo na. Pag accomplice ka naman, bababa ng 1 degree. Pag accessory ka, bababa ng 2 degree. As is, mali lang. Matindi yung as is ha. Ito naman, 1 degree lower. Ito naman, 2 degrees lower. Ang problema, pag sumabay yung isang inaral nyo. Yung attempted, frustrated, at consummated. Gagawa natin ng simpleng pamamaraan natin. Pinig mo na may ganito. Tingin mo na. Maisip nyo, bakit may degree-degree ka pa sinasabi? Ito naman, everyone. Consummated. Ito naman, dito sa side na to, frustrated. Dito naman, attempted. Alam niyo, ito na yung pinakasimple niyan. Daya na nga nito eh. Alam niyo yung Article 50 hanggang 58 nyo, ito na yung simplification niya. Kahit di nyo natingnan yung 50 to 58 o para dinaya. Pero hindi dinaya yan, ha? Diskarte yan. Pag consummated, anong penalty natin? As is. Pag frustrated, 1 degree lower. Paano pag attempted? 2 degrees lower. Nakuha ba mo na? I will example the crime of homicide, which is punishable by reclusion temporal. Okay, that's the example natin kasi ito na yung nasa board exam. Ayun, may nagsabi nga rin dito sa regala, 2 points nga. Ayun nga. Kalimutan lang nung iba.
Ayun, binerify na. Meron daw. Sayang. Makinig mo na maigi. Madali lang to, saglit lang. Ituro ko sa inyo muna yung degrees. Nag-commit ako ng crime ng homicide. Lalagyan ko ng accomplice. Ang accomplice ko si Bautista kasi pinahiram niya ako ng barel. Alam niya papatayin ko si Kim. Nakuha mo na? Tapos, ito naman si Pascual nyo, tutulungan akong tumakas. That's an act of what? Accessory. Nakuha ba mo na? Ako ang pumatay, principal, nagpahiram ng barel, si Bautista, accomplice, tinulungan akong tumakas, assist to my escape, I'm the principal of the crime. Accessory. Okay, gets mo na idea? Kaso nga lang, ano lang to, application lang kasi mamaya, pag nag-aaral tayo na totoo accessory, si Pascual nyo, hindi pwede maging liable pag homicide lang. Dahil lang, pinapakita ko na sa inyo yung very act. Palitan ko na nga, putang na naman, may technical nyo pa ako. Palitan ko yung act ni, ni Pascual. Let us say, tinago niya na lang yung baril ko. O kaya, mas madali. Tinago niya yung baril ko. Accessory rin yun. Sinisira niya yung crime scene. Tinago niya yung baril na ginamit ko. Ayan, okay. May technical niyo ako, baka may matalino rito eh. Alam ko na mga so, anyways, ayun na. Ulitin ko muna. Withdraw mo na yung una scenario. Again, pinatay ko si Kim. Nagpahiram ng baril. Si Bautista niya. Anong act niya muna? Accomplice. Si Pascual, anong ginawa mo na? Tinago yung baril ko para hindi ma-discover yung crime. Anong act niya? Accessory. Ayan, clear mo na tayo. Successful. Napatay ko si Kim. Anong penalty ko sa principal? Contribute dyan. As is. Reclusion. Temporal. Nakita niyo yung tapatan dito? Tingin mo na dito, everyone. Principal ako. Consummated. Tapatan. Reclusion. Temporal ako. How about si Bautista na nagpahiram ng baril? Anong very act niya? Accomplice. Anong gagawin natin? 1 degree lower. Anong penalty niya? Okay, prison mayor. Kasi that is 1 degree lower. How about si Pascual na itinago yung baril as an accessory? 2 degrees lower. What will be the penalty of Pascual? Prison, correctional na siya. Kasi 2 degrees lower na siya. Nagigits mo na idea. Madali lang. What if now, binaril ko si Kim ulit? Ang problema nga lang, nadala sa ospital. May magaling na doktor, nabuhay si Kim. What will be the crime charge sa akin? Prostrated homicide. Ako mo na idea? Prostrated homicide. Now, what will be my penalty? Prison mayor. Kasi 1 degree lower ako. Ako mo na idea? How about Bautista na nagpahiram sa akin ng krimen, na-accomplish siya at frustrated yung stage ng felony namin? Tingin mo na, frustrated, 1 degree lower na. Tapos accomplish pa siya, 1 degree lower. Ilan yung pagbaba? 2 degrees lower na. Anong penalty ni Bautista ngayon? Prison correctional. Nagigets mo na? Madali lang eh. How about si Pascual na na nagtago ng baril at yung crime na nakumit ko ay only frustrated. May 1 degree lower na siya, may 2 degrees lower pa. Ilan na pagbaba yun? 3 degrees lower. Anong penalty ni Pascual ngayon? 1, 2, 3. Arresto mayor. Basic lang eh. Ano ba mahirap dyan? What if now, binaril ko ulit si Kim? So nga lang, umilag si Kim. By reason of accident. Hindi ko na natamaan talaga. What will be my penalty? 2 degrees lower yun because he's attempted and I'm the principal of the crime. Ano penalty ko? Prison, correctional. 2 degrees lower. How about si Bautista na nagpahiram sa akin ng baril? Accomplish siya, 1 degree lower na. At yung crime na kinumit ko sa principal is attempted, 2 degrees lower. So in total, there will be 3 degrees lower. Ano na penalty ni Bautista ngayon? Arresto mayor. How about si Pascual na tinago yung baril at yung crime na kinumit ko ay only attempted stage. May 2 degrees lower na sa attempted, may 2 degrees lower pa siya sa accessory. That will be 4 degrees lower. Ano penalty niya ngayon? Arresto menor. Basic lang yan.
Ayan yung simple chart nyo. O, kung ma-master nyo to, ito yung by degree, putang ina. Master nyo na yung Article 50 hanggang 58 nyo. Kahit hindi nyo nabasahin, pero syempre naman, basahin nyo. Ginawa ko lang kayo ng diskarte, tangin na nakakayan. Syempre, hindi nyo babasahin mamaya yan. O, yoko. Ayun, explain mo na, sir eh. Tamad ako eh. Mamaya try nyo basahin na. Pero sinasummary ko para yung oras yung mayos. Yun lang pala epekto nung putang inang haba-haba ng 50 to 58. Tingnan nyo ngayon, may tabulation na lalabas dyan. Tingnan nyo may table. Oh, oy, Kim, tingin ka ng Article 60 mo ha muna. Ano yung 60 mo? Exception to the rule. Wag mo na yan. Dali lang. Sige na, forward ka lang. 61? 70? Hindi, meron yan. Ha? 60? 62? Sige ako. Ngayon, may nakita na kayo na Article 62 pala. 62, yan. Nakita niyo yung table? O, ganyan din lang yung ginawa ko, pero mas ano yung isa? Mas logical, mas mabilis. Kasi hindi ko na nilagay penalty. Memorize nyo na nilagay penalty. Kasi ganito na lang gawin nyo. O, mas madali na siya. Ngayon, alam nyo, hindi siya mitigating circumstance yung ginawa natin. Separated topic yun kasi you're talking about degrees of penalties. Pero may topic din yung dyan, mitigating, tsaka yung aggravating nyo. Pero mamaya, hindi mo na, para may okay, separated pala itong mga to. Yung pinaka-topic talaga ng mitigating, aggravating nyo, pag nagsimula na kayo talaga ng, punta mo ng 63, ano ba yung 63 mo? Parang ganyan. Basa, title. Article 63. Rules for application of invisible penalties. Ayan na. Yan, diniscuss na natin na ito yung Article 63. Dito naman banda yung Article 64 nyo. Kasi sa Article 64, magbabanggit nung Article number 76, which is divisible penalties. Pasensya na kayo, kailangan natin gawin ganyan, ha? Nagigets mo na idea? Walang mag-a-apply dito, pakiusap. Ito, tanggalin nyo muna itong penalties na to. Hindi tayo mag-uusap ngayon. Kasi indivisible. Ano ba yung pinag-uusapan natin pag mag-mitigate tayo, mag-aggravate commonly? Anong epekto sa penalty? Periods. Hindi degrees. Nagigets ba muna? Okay. Let us clear that one muna para hindi kayo magulo. Okay na po muna. Okay. Start muna ako rito. Alam nyo, ang mitigating nyo, minsan kakaiba siya. May tinatawag siya na dalawang bagay na privilege at yung isa naman ay ordinary. Eto, medyo madaya yung privilege nyo. Kasi ang pagbaba niya, everyone, may ganito. Sabi mo kanina, wala sir. Hindi, kakaiba lang siya. Kaya nga privilege eh. By degree ang pagbaba niya. While yung ordinary, ang pagbaba niya, everyone, by periods. Nag-isip mo na idea? Sir, ano yung madaya na privilege na yan? Siyempre, may doctrine of pro reo ko eh. Minsan lamang talaga dapat. Sino yung mga pinapaboran talaga na ibaba yung penalty? Unang-una, everyone, balik na muna ng Article 13. Yung paragraph 1, everyone, is a privilege mitigating circumstance. Tinatawag yan na ganito. Incomplete, justifying, or incomplete, exempting circumstance. Yan ang tawag dyan sa paragraph 1 nyo. Incomplete, justifying, or incomplete, exempting circumstance. Naalala niyo pa ba yung justifying natin? Diba? Mostly inaral natin may mga elemento like defenses. Naalala ba? Uy, focus mo na. Naalala pa ba yung mga elemento? Example, self-defense. Anong pinaka-importanteng elemento? Okay, hindi pwedeng mawala yun, common sense. Pero minsan, may mga chances na hindi reasonable yung necessity. Kung ibabalik natin yung lumang jurisprudence, like bare hands to bare hands, ay yung isa bumanat ng kutsilyo. Ay, kulang na elemento, hindi na reasonable necessity. Next one,
What if pinrobok niya naman talaga, kaya siya inatake, pero dumipensa naman siya? Incomplete justifying yung tawag yun doon. Kulang ng isang elemento. Ano mangyayari? Ibababa by degrees yung penalty. Although liable ka na for homicide, bababa. It's either 1 degree or 2 degrees. Kung missing ay dalawang elemento, like reasonable necessity at lack of sufficient provocation, ibababa yung penalty mo ng 1 degree. Tama, 1 degree. Kung missing isa lang sa isang element, like example, lack of sufficient provocation lang ang kulang, ibababa ng 2 degrees. Kasi yung idea? Ganun yung epekto nun. At yun lang yung commonly may mga elemento dyan. O titignan nyo. Tingnan nyo, babasahin ni Kim. Kim, paragraph 1 ng Article 13. Article 13, paragraph 1. Those mentioned in the preceding chapter O, ano ba yung preceding chapter? Justifying and exempting. Sige lang. Preceding. Pag sinabi nyo precede, yung letter E na nababasa nyo dyan, yun yung bago. Yung bago pumunta ng Article 13, which is 11 and 12. Pag proceeding, yung susunod na chapters. Ayun yung gamit niya. Preceding, proceeding. Sige, ba na? when all requisites necessary to justify the act or to exempt from criminal liability in the respective cases are not attended. Oh, kulang. May not attendant. Nagigets yun na idea? O, ano naman sa exempting yung may elements? Kung titignan nyo, yung minority lang. Yung merong discernment or walang discernment. Alala pa? O yan. Kasi pag ang bata nag-commit ng crime with discernment, dati, privilege siya. Always 2 degrees lower yung penalty. Eh ngayon, wala namang bata kinukulong eh. Walang basis yung penalty niya. Nagigets mo na idea? Then the rest, from paragraph 2 hanggang paragraph 10 ng inyong Article 13 ay ordinary na lahat. Ingat mo na kayo sa paragraph 2. Tatanggalin ko kasi doon sa may paragraph 2 may makikita pa kay minority. Pero sinasabihan ko na kayo ulit, wala nang application ng minority kasi wala nang batang kinukulong. Walang penalty. Wala nang application. Pero pag tinanong kayo, ano ang minor? Exempting at mitigating. Nagigets mo na? Kasi privilege, mitigating circumstance. Exempting and at the same time, mitigating. Okay, nagkaintindihan ba muna tayo? Ngayon, itong paragraph to, simula dun sa tinatawag nating may edad na more than 70. Nakikita ba muna? Tinatawag yun everyone na senile. Yan yung paragraph 2. Kung yung paragraph 1, let us call it everyone na incomplete justifying or incomplete exempting circumstance. Yung paragraph 2, tawagin natin na ganito. Senility. Yung mga taong senile. Kilala nyo ba yung mga senile? Yan yung mga nasa second childhood na mga lolo-lola nyo. Na ang requirement dati ng batas ay 71 above dapat kasi more than 70. Tinatawag everyone. Anong tawag nyo pag 70 years old ang tao? Tama, senile din yung tawag. May tawag kasi dyan eh. Pagka 60 years old ka, sexagenarian. Pag 70, heptuagenarian. Pag 80, octogenarian. 90, nonagenarian. Siyempre, pag yung 100 na, ano tawag yan? Centenarians. Ay, 100 eh. O tangina, basic math yun. Ang shape lang. Ako ba naman yan? Diba, Bautista, magaling ka doon sa math? Oh, Diyos. Hindi. Ibang math yun eh. Very elementary yun. Hindi na magaling yun. Anyways, ayun yung mga tawag sa tao na yun. Ngayon, makinig kayo maigit. Delikado sa Supreme Court. Sinama na po ngayon, hindi lang po 70 above. Kasama na yung mga ganito. Ayan. Sexagenarian. So, senior citizens na ba? Kasi pag 60 ka na, di ba senior na? O, yan. Kasama na sila ngayon. Ano na ngayon? Tawagin nating analogous sa 70. Everyone, I'm using the word, ha? Analogous, you will see it in paragraph 10. Ano yung paragraph 10 muna, parang Kim? Paragraph 10. And finally, any other circumstances of similar nature and analogous. Ayun. Similar nature ang 60 years old, sexagenarian, sa mga senile na 70 above. Okay na po ba muna? Although paragraph 2 mentions also the word minority,
Tingin mo na kayo ulit ng paragraph 2. May binanggit ba dyan na bata? Meron, di ba, Kim? Sige nga, Kim. Paragraph 2. That the offender is under 18 year of age. So, hindi na applicable to, everyone. Kasi as amended by 9344, you have 15 to 18 now. Nawa? Eh, luma yung dati niya eh. 15 to 18. Ngayon, if a minor, natatawagin na natin hindi na totally minor, kasi we will change the word into CI, CL. Yun yung pinoproceed natin sa trial kanina, yung sarili niyang sistema na art of diversion. If the person was found out guilty, then there was a discernment. Yung penalty niya, privilege mitigating. Just remember lang muna, ang minority, dalawa lang bagay. It's either exempting or mitigating. Kaso nga sa mitigating yung privilege yung tawag. Kaya iangat ko siya rito ulit. Kaso nga lang, to tell you frankly, syempre, wala nang application kasi wala namang bata na kumukulong na eh. Hindi ang binibigyan ng penalty, diba? Instead na ikulong, anong gagawin ng court? Diba bibigyan ng probation? Walang biring. O ano pa, ibibigyan pa nga ng diversion yun sa bago. Bibigyan na lang ng programa ang sarili niya. Nagigas mo na idea? Madali lang. Relax lang. Ano? Lasing na si Senyo. Ayan, supportan nyo. Ganyan ang kabady. Pag nakikita nyo yung kabady nyo, dalalaglag na ito ka, tatapikin nyo. Tama yan. Very good. Ganyan sana. Maganda kung sama-sama kayo sa outtaking. Tapos mayroong akit sa stage na top notcher. Ay, puta ka na. Very proud kayo niyan. Feeling mo, nag-top ka rin. Ganyan yan eh. Galingan nyo lang. Ano yan? Bilog ang earth. Ikot-ikot lang yan. Balik naman ako. Okay, ayun pala epekto. Ngayon, ang inyong senile or sexagenarians, ano lang yan? Ordinary. What's the reason? Deteriorated na yung intelligence nila eh. Humihina na eh. I-mitigate na natin. Okay, guys, idea? Next one, we have paragraph 3. Tama kayo no nakaraan. Tinatawag din naman talagang preter-intention yan. Pero, sinabihan ko kayo, na may isang apekto yung Article 49. Kasi parehas ng preter-intentionem. Nalala ba? At ang epekto ng Article 49, ang una nyo dapat nakunin. Pangalawa na lang to. Nagigets mo na? Iba nalala pag preter-intentionem. Example, ang resulta, homicide. Ang intent mo lang, mag-physical injury. Anong sabi ni Article 49? Iko-convict ka dapat or ang penalty yung ibibigay sa iyo ay para sa prison mayor. Which is, ito na yung highest na penalty ng physical injury nyo kasi yun yung intended crime mo. Nalala ba? Instead, dito sa homicide, hindi yun ang ibibigay na reclusion temporal. Anong gagawin dito? Itatas nga lang sa penalty ng maximum period. Parang may mali akong ginawa nakaraan sa lecture. Let me correct it now. Ibibigay sa iyo ang maximum period. But, i-apply mo pa ito ulit, yung inaaral natin sa Article 13, Paragraph 3, ibababa pa ulit yan dito ng medium period. So, the final penalty mo is medium period. Operation mayor. Ganun yung application yan, 2 pagbaba. Instead na maging guilty ka sa resulting crime, ibibigay yung penalty ng intended crime. Bumaba ka agad yun. Then, pangalawang pagbaba, Article 13, Paragraph 3. Para maximum, ibababa ka ng medium. Okay naman na? Parang may mali akong ginawa doon sa charting ko na karina. Anyways, nako-correct naman. Ayan yung paragraph 3 nyo. Tinatawag din everyone na ordinary mitigating circumstance. Anong bumababa pag preter-intentionem? Nababawasan yung intent. Kasi the offender had no intention to commit so grave a wrong as that committed. So, mababa yung intent niya. Okay na? Let's move to paragraph 4. Tinatawag niyong everyone na sufficient provocation. Hindi na rin bago sa inyo to. Kasi I told you, baka malito kayo sa elemento ng self-defense, yung pangatlo. Kasi hawig na hawig yung sufficient provocation. At sinampulan ko na kayo doon, kasi doon sa self-defense, nagde-defense talaga yung tao. What is sufficient provocation? Walang defense. Na-provoke lang, tapos nag-commit kagad ng crime. Gets mo na? Kaso nga lang, may requirement to. Kailangan immediate. Ingat kayo sa word na to. Kailangan daw immediate. Diba parang Kim?
Paragraph 4. And paragraph 4, that sufficient provocation or threat on the part of offender party immediately preceded the act. Ayan. Dapat immediately preceded the act. Ibig sabihin, pagka-provoke sa'yo, dapat gantihan mo kaagad. Literal, na-provoke ka. Hindi naman pwede yung delay ka. Parang si Kim ngayon. Delay eh. Dapat immediately preceded the act. Pinrovoke ka na nga eh. Sample. Ang ginawa, ganito. Sabihin natin, ito, si Kim, sinuntok ni Bureta rito ngayon. Sa pool. Ngayon, ito si Kim, nag-isip-isip muna, nagsumbong muna kay Ma'am Raps. Chat-chat muna sa anong gagawin ko. Kinabukasan siya bumawi. Sinuntok niya rin si Bureta. Ma-appreciate ba yung sufficient provocation? Hindi na pwede, what's the reason everyone? Nabigyan na siya ng pagkakataon mag-isip maayos nun eh. Kasi nung pinoprovoke ka, clouded pa yung memory mo. Talagang hindi ka makapag-isip maayos pa. Pero from the moment na tinanggalan mo, wala na. Hindi na ibibigay sa iyo to. Kailangan immediately thereafter, mag-provoke ka, kaya ka-provoke kayo naman. Nagigets sa game mo. Sakto na naman sa iyo Lagi sakto sa iyo mga senaryo. Criminal ka na yata talaga eh. Balik tayo. Immediate. Ngayon, ito, may analogous circumstance siya. Pag sinabi ko rin analogous, yung paragraph 10, may similar siya na nature. Kamukha niya. Tinatawag namin to si Barboys. Kasi may movie nito eh. Ang ganda na scenario nito, yung sa Barboys. Hindi yung movie na Barboys we could just call it Barboy. Nag-bar exam kasi yung tao. Ang bar exam noon, umaabot ng 1 buwan. Ngayon, mabilis na eh. Dati noon, every end of the week. Linggo. 4 Sundays ba? Ngayon dati 1 buwan, tagal. Tapos kawawa yung mga nagbabar exam. Ngayon, inayos na eh. Nag-province na rin eh. Dati lahat Manila lang. Hirap niyan. Taga Mindanao ka, punta ka pa rito. Bar exam ka. Talagang sobrang stress. Ito si Barboy nyo na to, siya eh, pinrovoke siya. Kumbaga yung misis niya, pinaghahalikan. Provoke siya siyempre. Ayan. Hindi niya binawian yung tao. Inantay niya muna tapusin yung bar exam, 1 buwan, saka niya binawian yung tao. Pero alam niyo, Supreme Court, kinampihan siya. Kasi sabi ng Supreme Court doon, wala daw siyang time, kasi nagre-review nga, wala siyang time na i-clear yung mind niya. Lagi niya daw iniisip at tuloy-tuloy yung ginawa sa kanyang provocation. Kaya in-appreciate na. Yun yung purpose kasi ng provocation nyo. Pag napoprovoke ka, nagagalit ka, nabobobo ka. So, tandaan nyo, pag galit ka, bobo ka yan. Bababa yung IQ. Diba pag mataas ang EQ, mababa ang IQ. Ayan yung reason yan. Di madali lang. Let's move to paragraph 5. Putang ina, basic lang to eh. Ano yung paragraph 5? Tinatawag naman everyone na vindication. Pero lalagyan natin rin ng word na immediate vindication. Yan na naman yung word niya. Okay? Pag sinabi niyong vindication, madali lang to. Di ba paring Pascual? Ano ba yung vindication mo sa Kung kikinig kayo ng mga rock music, may ganyang kanta. Vindicated. Sa Spider-Man yun. Di ba? Alam mo yung game? Try mo ha. Kantay mo ha. Tartado, hindi yan yun. Tartado ko Spider-Man. Sa Spider-Man tinugtog, yung kantang Vindicated. Pascual, nag-adlib na ako, puta, bakit di pa na-search? Ano yung vindication? Ibig sabihin, i-vindicate mo, babalikan mo, rest backan mo. Ayun yung word niya. In short, na lang, rest back. Sino re-rest backan mo? Yung gumawa ng krimen, laban sa mga relatives nyo. Kaso, may lang to. May limitation. Ang tsuri ko rito, sa isang bahay lang ang paghihiganti. Kasi kung titingnan nyo dyan, wala nang consanguinity dyan. Nakasunod ba mo na? Diba parang game? Spouse, ascendant, descendant, legitimate, natural or adopted brothers or sisters, or relatives,
by affinity within the same degrees. Wala nang consanguinity, everyone. Hindi na katulad ng buong family chart nyo kanina. Cut na rito sa relatives by affinity. And madalas, ang kasama mo naman sa bahay, malamang yung isa asawa mo. Ako ha? Lagay tayo ascendants. Father, mother. Sige pa, lagay pa ascendants. Dito. Grandparents. Ako ha? Descendants. Child, grandchild. Sino pa? Kasi minsan depende kung saan ka titira. May tinatawag tayong matrilocal tsaka patrilocal Kung titira ka sa side ng babae, titira ka sa side ng lalaki. I mean, makakasama mo rin itong mga to, yung anay. Yung mother-in-law or yung father-in-law mo. Ngayon, madalas makasama mo sa bahay. Yan lang yung binanggit dyan. Minsan, syempre, kasama mo pa itong mga to. Brother or sister. So, bahala na kayo dyan ha. Alam nyo na to. Kung legitimate, natural adopted, wag lang yung mga step-step nyo. Hindi na yun. Now, kung titignan nyo, nasa isang bahay lang to commonly. Yan lang yung pwede nyong paghihigantihan. Yung pwede nyong mga resbakan. Paano kung ganito? Sabi ng pamangkin ni Kim. Pamangkin ni Kim. Pamangkin. Hindi na gets. Mahala ka kayo. Yung pamangkin, kasi mag-arrive Yung pamangkin ni Kim, ayan, pamangkin, nagsumbong sa kanya, Tito, ano po, sinuntok po ako sa school, binugbog po ako, tingnan niyo po, natanggal yung dalawa kong mata. Sumbong, diba pulis po kayo? Tulungan niyo po ako. I-arrest ba ka ni Kim? Tinanggal niya rin yung dalawang mata nung kasuntukan nung pamangkin niya. Pwede ba ma-mitigate si Kim? Yun ang problema. Hindi napasok doon sa sa listahan. Kasi layo na ng pamangkin anak na ng kapatid mo wala na rito yun. Guess nyo? O what if? Ano naman? Pinsan. Yung kaklose talaga ni Kim. Yung pinatay. Malamang magalit si Kim, kaklose yung pinsan niya. Pinatay niya pumatay sa pinsan niya. Mamimitigit ba si Kim? Hindi rin. Tingnan nyo, wala rito pinsan nyo. Wala nang consanguinity rito. Paano kung pinatay uncle, auntie niya? Wala na rin. Nagigas mo na idea? O dito lang, parang ano lang yan, bahay. Nagigas mo na? Para sa loob lang ng bahay. Ayun yung tsuri ko siya para maintindihan nyo. Kasi yung mga pinsan mo, auntie-uncle mo, wala na yung sa loob ng bahay nyo. Nandun na yung sa ibang bahay. O yan, para maintindihan nyo. Ganyan ginagamit namin lagi. So, parang Kim, pakibasa mo na ulit yung paragraph 5. Paragraph 5. The act was committed in the immediate vindication of a grave offense to the one committing the felony, his spouse, ascendant, descendants, legitimate, natural or adopted brothers or sisters, or relatives by affinity within the same degrees. Ingat kayo, kilala nyo to, kailangan grave. Patayan, serious physical injury, yun lang. O what if now, may kapatid si Kim na binubully rin sa school. Pasok na ba sa bahay? Umuwi sa bahay, merong black eye. Yung black eye nyo, ano lang yan, slight physical injury kasi ano yun nag-heal yan within 7 to 9 days. Nag-fade na agad yan. Si Kim, ang ginawa po, lumusob ng school. Binlock eyean din yung kalaban ng kapatid niya. Question now, will Kim be mitigated? The answer will be no, kasi grave to. Hindi light. Kita nyo? Ang dami niyang rules. Kailangan green. May iswa mo na? What if naman, gawa ko ng green? Green mo na may gaya. Si Kim, nagre-review rito. Nag-text yung nanay niya. Anak, ninakawan tayo, pinasok tayo kagabi. The crime was robbery. That's a grave felony. Huwag ka mag-alala na magnanakaw din ako. Turo mo sa akin yung identity niya at yung lugar ng bahay na magnanakaw, nanakawan din natin. Will the crime be mitigated? O hindi pwede ha? Alam niyo kung saan lang to? Mostly mga person lang tsaka chastity. Tangin ng respect mo, ano? Pero chastity ha, yung ni-rape yung mga ano mo ha? Ganoon lang ha? Kasi grave yung requirement. Commonly rape. Patayan, serious physical injury. Hindi rin pwedeng ganito. Kuya, makinig kayo may ha? Kuya, ni-rape ako sa school. Pinitan po ako ng mga classmate ko. Huwag ka mag-alala kapatid. Pupuitan ko rin lahat yun. Ayan. At nagpuwetan sila.
habang buhay. Gantihan o tula. Ano tawag mo doon tula? Redo. Iba yung redo dito sa Luzon eh. Ano puwetan? Ay, tula na dyan ka ba? Buti na, wala yata si tula. Iba yung redo ni ano, no? Ni Kim. Hindi pwede. Ang higanti mo, ang vengeance mo, pang person lang ha. Hindi ka gaganti ng ano. Although nakumita ng person or chastity yung mga kamag-anak mo, dapat ang ganti mo, person lang. Mananakit ka lang. O, paano kung ganito? O, ni-rape yung nanay mo, re-rapin mo rin yun ng rape sa nanay mo? Hindi na applicable yung ganun. Patayin mo, ayan. Person lang yung pagiganti mo. Okay na? Nakakatakot dito, oh. Iba yung ridor rito. Pag, pupuwetan niya rin. Gantihan sa puwet to, hanggang maubos ang puwet. Ubos ang puwet. Ubos ang puwet. Okay na? Hindi, para may tindihan na, binubuhay ko lang yung dopamine yun. Ubos ang puwet ang puwet. Okay, Takira, hindi ako makainom ng kape. Kaya parang na ito. Ubos ang puwet ang puwet. Kung kayo badyak, gumanti badyak, no? Okay na, ha? Tandaan niyo yung listahan, sayang. Loob lang ng bahay, grave lang. At pag gumanti ka, dapat ang pagganti mo lang sa crime na kinumit na person or chastity sa kamag-anak mo, dapat person lang pagganti mo. Hindi ka gaganti ng kung ano, ninakawan mo rin, hinalikan mo rin. Hindi pwede yun. Okay, let's go with paragraph 6. Ay, nako. We call it everyone as passion or obfuscation. Common to everyone. Passion, selos. Obfuscation, ang yung madalas makikita niyo sa mga news, nagdilim po yung paningin ko. Sobrang galit. Magkadugtong yan. Selos at galit. Ayan, passion or obfuscation. Okay na ba muna? Warningan ko kayo. Dito lang to, pwedeng i-apply. Crimes against persons. Hindi nyo pwedeng i-apply sa iba yan. Hindi naman pwede magselos sa property. Ay, hindi nakawan ako, nagsiselos ako, kulang yung gamit ko. Magdanakaw din ako. Ay, hindi pwede yun. Tangin na, patangin ng selos yan. Hindi pwede. Gets nyo ba mo na? Hindi rin pwede sabihin mo, nagdilim yung paningin mo, tapos nagnakaw ka. Paano ka nakapagnakaw nun? Naging galit eh, sa tao to madalas. Sobrang galit mo. Okay. Ang madali lang intindihin. Hindi naman mahirap yun. O, anong reason ng inyong Supreme Court? Same thing. Clouded ang memory mo. Hindi ka nakapag-isip na maayos. I-mitigate ka lang. Madali lang yan. Pag persons ka lang ha, huwag yung i-apply sa iba. Sinapian nyo kung may gumalaw. Hindi pwede yan. Ay, nako. Ito na. Paragraph 7. Ito mas mahirap. Dalawa po yan. We call it voluntary surrender tsaka voluntary confession. Madali itong isa muna. Itong voluntary confession nyo. Ginagawa lang to, everyone, pag nandito ka. Huwag niyong iisipin yung confession na inaral nyo sa CDI na extrajudicial confession. Ibig sabihin, ang klase ng confession na to ay judicial confession. Sa loob ng korte. At saan ka dapat aamin na proceeding? Soriano. Saan tayo pwedeng umamin? Arraignment? No. Anong stage ng trial? Arraignment, pre-trial, trial. Saan ba pwedeng umamin? Sa arraignment. Pwede na doon. Mag-plead ka ng guilty kagad. Your Honor, sige po, nagko-consensya na ako. Aminin ko na yung kaso. O rewarded ka nun kasi pinagaan mo yung trabaho ng gobyerno. Hindi na sila nag-exert ng effort. May reward ka. I-mitigate yung penalty mo. O tanda na, judicial confession yan, ha? Hindi sinasabi ni Soriano na ligaw na extra. Hindi yon, iba yung extra nyo. Walang tiwala nga yung korte pag extra. Ang dami requirements eh. Dapat in writing, may lawyer, sign. Iba yun. Eh. Judicial lang ha, sa loob ng court. Ngayon, ito ang tricky. Yung voluntary surrender nyo. Delikado to. At may binanggit dyan na dapat susuko ka lang sa agents. Nakita mo na? Agents or person in authority. Nagigets niyo ba mo na? Paragraph 7. That offender had voluntarily surrendered
surrendered himself to person in authorities or his Ayun. agents. Ops, babanggitin ko muna. Ang tawag ko rito ito. Person in authority, tsaka agent of a person in authority. Ayun yung code natin. APA, PA. Agent of a person in authority, APA. PA naman is person in authority. Okay na? Clear mo na, Han? Ingat kayo kasi marami ng scenarios na kakaiba na nangyari sa Pilipinas. Katulad ni Paring Kibuloy. Si Kibuloy nyo, ano yan? Sumurrender. Di ba nung inano siya? Nuhuli, saan siya nag-surrender? Si Paring Kibuloy nyo? Check natin kung saan nag-surrender para malala nyo. Saan mga nag-surrender? Sa sundalo. Sa news headline pa yan. Ayan, dito siya nag-surrender sa mga soldiers. Ayan. Sa sundalo yung sumuko noong nakaraan. Tatanungin ko kayo ngayon, everyone. Ayan, sa EFP. Ngatay mo na? Ha? Bakit? Sino yan? Kibuloy. Lumalabas pa nung sa board exam niya yung senaryo, Kibuboy. Yung makikita niyo yung pangalan, si Kibuboy. Gabi yung mga examiner niya, niloloko rin eh. Tatanungin ko muna kayo, will that be voluntary surrender? Unang-una sablay. Kasi a soldier or AFP nyo is not an agent of a person authority nor person in authority. They are not in charge with peace and order. Police. Pwede pa. Barangay tanod. Ayan, diyan ka sumuko. Barangay chairman, kay mayor. Yan yung mga internal nyo. Kasi yung sundalo nyo, later on magkakaintindihan tayo. Pag ano yan, external. Hindi nila trabaho mang-aresto. Wala silang power nung talaga, literal na law enforcement sa internal. Wala kayo makikita ganyan. Sa akin nakita, may kaguluhan. Diyos ko po, tumawag ka ng blank. Ano tatawagin nyo? Kaya nga biruan dyan. Pag police, second to God yan eh. Nagets nyo? Second kay God. Diyos ko po, tumawag ka ng polis. Wala kayo makikita ang iba na tinatawag. Diyos ko po, tumawag ka ng PDEA. Baka adik yun. Hindi. Lagi yan. Pag may kaguluhan, polis ang tawagin talaga. Pogi, iman niya, pogi. Wala kayo maririnig Diyos ko po, tumawag ka ng Tawagin si LT Cole Macleod. LT Cole? Dalo pinatawag. Hindi. Diyos ko din. Okay. Walang gano'n. Hindi kayo tatawagin yan. Kayo naman eh. Ano lang, police. Kasi internal yan mga yan eh. Balik tayo. Another thing, kailangan pag sumusuko na, kasi itong dalawang word na to, dito sila nakapalibot eh. Yung effort ng government. Pag ikaw, hindi mo pinahirapan yung gobyerno, saka ka lang magka-reward, kaya nga nagsusurrender ka eh. Paano kung ganito? Example, katulad ni Kibuloy nyo ulit. Si Kibuloy nyo, diba, ang dami ng ginawa ng mga, lahat ng polis pinapunta dun eh. Tangina, showtime kasi yun eh. Tapos naghuhukay pa yung mga polis, third floor na hinukay. Parang ginawang ipis si Kibuloy, wala naman pala dun eh. Hindi mo naghuhukay ka, ano ina-aresto mo, ipis. Gago rin yung no? Suspetsa daw nila may underground yung Tangina ng mga PNP tip Kenko eh. Tingnan mo, tapos sasabihin natin, nung nahukay na si Kibuloy, nasa third floor na underground, tsaka lang sumuko. Suko na ako, nahukay niyo ako. Ipis ako, ipis. Hindi, sumuko na, dinagdagan ko lang kayo naman. Sumuko lang siya kasi mapilitan ka na sumuko. Parang sumuko ka na, napapalibutan kita. Napapalibutan kita. Mag-isa lang pala, no? Sumuko. Hindi yung voluntary surrender. Napilitan ka. Pag voluntary, dapat ikaw yung mismo sumuko. Example, ayan na. Sabihin natin, si Kim, may crime na kinumit, murder. Ngayon, pinuntahan ng mga pulis sa bahay nila. Kim, ikaw ay nag-commit ng murder. Commit mo lang, ikaw ay aming arrestuin ng warrantless arrest. Nandun yung mga pulis sa bahay ni Kim. Sabi ni Kim, ay ganoon po ba? Sige po. Wala namang kaguluhan. So, na po. Will that be voluntary surrender? Hindi na rin. Nag-effort na yung police. Pinuntahan ka doon. Dapat ikaw yung mismo
pupunta. Kaya nga the word is voluntary surrender. Yung criminal or suspect nyo, pupunta talaga rito. Ayun, sinasabit ko po yung sarili ko. Ingat kayo ha. May ibang word na voluntary surrender pag pumunta kayo sa korte. Yun yung pagpo-post ng bail. Yung voluntary sinasabi rito, yung sa arrest. Okay naman na? Hindi ito yung sa court ha. Kasi may voluntary surrender again sa court na pagpo-post ng bail. Ayun, manaingatan nyo. Clear na tayo sa paragraph 7. Madali lang yan. So, anong bumababa rito, everyone? Malice. Intent. Kaya, i-mitigate ka. Tsaka reward na ng government to kasi hindi mo na sila pinag-effort. Paragraph 8 and paragraph 9. Pagsasabay na natin to. Parehas silang tinatamaan ay ito. Bakit sila kakapiranggot ang freedom of action? May mga tama yung kanilang pangangatawan. Iba pa rin, Kim? Ano yung paragraph 8? Paragraph 8. The offender is deaf and dumb, blind or otherwise suffering some physical defect which restricts his means of actions, defense, or communication with his fellow beings. Kasi kawawa naman yung deaf and dumb nyo eh. Ano ba yung deaf mo na? Palatandaan ko rito everyone, yung E tsaka yung A. Tugtungan nyo na lang ng R. Ear. Deaf. Tenga. Nakuha? Yung dumb, yan yung pipe. Ayun, mahirap yan pag ayun ang inaaway mo. Pag crimes against person din lang to ha. Minsan ginagamit sa iba pero umuli pang person ha. Kasi nare-restrict yung way nila makipag-communicate sa ibang tao eh. Try mong inisin yan. Paluin ka lang talaga yan. Ibang ano yan eh. Iba ang kanilang way na pakipag-usap pati. Pag ininis mo yan, puta, duduraan ka niyan, babatuhin ka na lang. Restricted sila eh. Kawawa naman. Ikaw naman nilaro mo pa. O lalo yung blind. Ang ina, ipapalo, sebo ka talaga niyan. Hanapin ka talaga niyan. I-mitigate lang. Not totally na, no? Na sa lahat ng crime, ha? Pero, ayan, talaga, na-restrict sila eh. Madali lang. Yun na yun ang kakaiba. Kasi parang mayroong word na illness. Diba parang, Kim? Paragraph 9. Such illness of the offender as would diminish the exercise of willpower of the offender without, however, depriving him. Ito lang ang decision ng Supreme Court nyo na ganyan. Yung kleptomaniac nyo dyan. Siya lang yung sakit na nade-deprive yung willpower natin. Mitigating. Nalala pa, binanggit ko na yun doon. Then yung 10 nyo, mga analogous. Sample lang ko kayo ng mga analogous, everyone. Ibig sabihin, kamukha ng mitigating. Pag sinabi again na analogous, kamukha. Katulad nito kanina, balik tayo ng paragraph 2. Anong kamukha ng senile? Sexagenarians, yung mga 60 years old. Analogous yun. Nalala pa to, sufficient provocation? Anong analogous? Yung kahit isang buwan na, pagkatapos ng bar exam niya, yung kay bar boys niyo. Dadagdagan ko everyone, kasi ang cute nito. Magtatali ako rito ng pet natin. Ano yan ha? Aso yan. Alam nyo, ang ganda ng jurisprudence to. Pinatay yung aso niya. Anong crime pag pinatay mo yung aso? Aside from animal welfare act nyo, domesticated kasi yan. Malicious mischief. Sinira yung property mo eh. Alam mo ginawa niya nung pinatay yung aso niya? Binawian niya yung pumatay, binugbog niya. Sabi ng Supreme Court, mitigate kita. Ang pet kasi, family member yan. Analogous. That's paragraph 10. Ang ganda ng jurisprudence niya. Okay? Wala na, yun lang. Para maintindihan niyo itong paragraph 10. Wala na. Tapos alam niyo, paprangkahin ko kayo, putang inang inaral natin. Alam niyo kung anong tinanong lang sa board exam? Wala dyan. Kaya bisa na inis ako i-discuss to eh. Pero kailangan kong gawin. At least, maintindihan niyo naman yun. Parang nagsayang na tayo ng isang oras. Hindi naman nagsayang. Ano yan? Kasi sa board exam niyo, alam niyo kung anong tinanong? Anong mitigating circumstance ang applicable para sa mga babaeng nag-commit ng abortion? Tang inang daya. Inaral na natin yung paragraph 1 to 10, wala yan dyan. Daya at sabi, tang inang board exam talaga. Ibig sabihin, malalim si Atty. Gabaw. Tapos mamaya itatanong niya dyan kung paano yung pagbaba ng penalty, hindi talaga itong mga to. Sinabihan ko na kanina, winarning ko na kayo. Anong mitigating circumstances sa pwedeng gamitin nyo sa mga babae nagko-commit ng abortion? Let's go with Article 258. Puta, yun yung tinanong. 2017 to na board exam. Article 258, paragraph 2.
Daya, no? Yan yung tinanong. No, sige, parang Kim, bahala. Article 258, paragraph 2. Any woman who shall commit this offense to the conceal her dishonor. Ayusin mo. Ang Any blind. woman who shall commit this offense to conceal her dishonor. Conceal her dishonor. Ito yung mitigating dyan. Diba? The woman shall suffer. Kim? The woman shall suffer penalty of prison correctional in its minimum and medium period. No, mas binaba into minimum to medium period. Conceal her dishonor. Siyempre, inabot siya. Siguro walang ama, walang kasal. Inabort niya yung bata para itago yung kanyang kahihiyan. Ginawa mitigating. Ang daya, no? Puta, wala to sa paragraph 1 to 10 nung article 13 niyo. Sabi ko, ba't ganun ka magtanong? Daya mo naman. Dami namin inaral. Tapos, yan ang itatanong. Diba? Conceal her dishonor. Now, talking about now your mitigating circumstance. Everyone, anong epekto mo na? Okay na tayo dyan. Dalawa. Pwede nga ibaba by degrees, pero ano lang yon sa paragraph 1 lang, tsaka sa minor. Ano lang yung pwede by degrees? Privilege, mitigating circumstance. Saan lang yung tatamaan? Pag incomplete, justifying, tsaka incomplete exempting plus minority. Kaso nga lang, by effect, wala nang talab talaga yung minority. So therefore, ang maiwan lang from paragraph 2 to 10, ang pagbaba niya lang talaga by periods. Guess ba mo na? Commonly, ang mga crime nyo, ang i-impose sa penalty kung walang mitigating aggravating, dito laging papalo yan sa side ng medium period. Ngayon, kung meron tayong mitigating, maraming mitigating, let us say, pasok yung siyam. Ibaba nyo ng ibaba, ng ibaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung present lahat. Guess ba mo na? Nakikita yung charting. Ibig sabihin, kung example, reclusion temporal to, yung tatlo, ito ay prison mayor, ito naman ay prison correctional, ito naman ay, tama pa ba ako? I'm sorry. Tangina, naligaw ako. I'm very sorry, ha? Withdraw. Ay, sige mo na. Maximum, minimum, ayun. Okay, reclusion temporal. Maximum, minimum, prison mayor. Maximum, minimum, prison correctional. Maximum, ayan, hanggang medium. Bigyan natin naman yung isang minimum. Aresto, mayor. Yan yung magiging penalty niya. Anong gusto ko ipakita sa inyo? Kahit present lahat yan, ibaba nyo ng ibaba ng ibaba. Will be also a doctrine of pro reo. Pwedeng ibaba ng ibaba to the next lower degree. Gets the idea? Ganyan ang epekto ng mitigating nyo. Hanggang maubos yung penalty. Pwede natin yung mitigate na mitigate. Clear mo na. Everyone, naintindihan ba mo na? Ngayon, ang problema nyo, pag tumapat tong isa, paano kung may siyam din aggravating? Tatablahin na natin? Paano kung dito kanina, diba, sabi natin dito, may siyam na mitigating. Paano ko rito kung may siyam din aggravating? Babalik kayo ng reclusion temporal? Okay. Everyone, sadali lang. Magbabasa muna tayo siyempre. May rules yan. Accordingly, if you will read everyone from Article 65, 66, 67, 68, 69, 70, hanggang 71 nyo. Kasi 72 nyo, panibagong tabulation ulit yun eh. Pacheck nga 72 paring kayo muna. Article 72, reference in the payment of the civil liability. Hindi. Nasaan yung tabulation mo dyan? Pacheck nga ako nung Article 70, 71. 77, sir. 77. Okay, sa 77 pa yung table nyo. Tingnan nyo yung 77 nyo. May makikita na kayo dyan na minimum, medium,
maximum. Nakita niyo ba na? Hindi na siya by degrees. Nagets ba mo na? Tingnan mo na. Tingnan ko parang ganun. Ngayon, tingin kayo. Nandito ba kayo sa 77? Yeah, may makita kayo na 12 years, 1 day to 20 years, tapos hinati-hati. Gets nyo? Yung 12 years and 1 day to 14 years, 8 months, yan yung minimum period ng reclusion temporal. Yung 14 years, 8 months and 1 day to 17 years, 4 months, yan yung medium period ng reclusion temporal. Yung maximum period niya, 17 years, 4 months and 1 day to 20 years. Nag-guess nyo ba muna? So, kung hawak niyo yung mga caudals niyo, charting niyo, lagyan niyo na lang gano'n. Minimum, medium, maximum. Ganyan yan pag binaba at itinaas niyo. By periods. Nag-guess ba muna? Ay, nagkaintindihan ba muna? Madali lang yan. Tsaka kung ituturo sa inyo yung penalty, pag yung computation, pag nandun na kayo sa mismong penalty, wag mo na rito kasi nasiraan kayo ng ulo. Application lang muna kasi naman tayo. Ngayon, everyone, kung nandyan na tayo sa mga minimum, medium, maximum, paano ngayon yung application? Pag umatras tayo ng umatras, katulad ng Article 76 mo, parang game. Pakibasa lang yung title. Article 76, legal period of duration of divisible penalty. Ayan, may bilangan eh. Paano ba bibilangin yung katulad nung kanina? Diba nung nag-aaral tayo kanina nung article numbers 50 to 58 nyo, tapos nung binasa natin kanina yung article number 65, binanggit niya 76. Ano ba yung 76 nyo lang? Simplified lang. Ano ko, mahirap eh. Ano ba yung 76 nyo? Divisible penalties. Ibig sabihin, merong minimum, medium, maximum. Ay, ilan naman yan eh. Nagigets mo muna. Now, isi-simplify ko sa inyo, kasi alam ko, tamad na naman kayo magbasa eh. From article number, kasi 62 nyo, aggravating na rin yan eh. Tingin mo na kayo. Simula kayo ng 60. Kim, pakibasa mo na yung title ng Article 60. Article 60, exception to the rule established in Article 50 to 57. No, paano gagamitin daw yung 50 to 57? Yung mga pagbaba ng degrees. Sige lang, 61. Article 61, rules for graduating penalties. Oh, ayan yung graduating na term natin. Pag sinabi yung graduating, ibig sabihin, may scale. From maximum, medium, minimum. Or either way, from minimum, medium, maximum. Ayan na. Paano natin i-akyat at ibababa? Tingnan nyo, may mga rules dyan. Ang haba yan eh. Paragraph 1. Paragraph 1, when the penalty is prescribed for the penalty is single and divisible. The penalty next lower is in degree shall be that immediately following the indivisible penalty in the respective graduated scale prescribed in Article 71 of this code. Iba. Paragraph 2, when the penalty prescribed for the crime is composed of two indivisible penalties or of one or more divisible penalties to be imposed to their full extent, the penalty next lower in degree shall be that immediately following the lesser of the penalties prescribed in the respective. Siyempre, posta ako, hindi nyo intindihin yan. Kahit tayo na, ugali ng krimen eh. Kung binabasa na, intindihan mo ba binabasa mo? Hindi, siyempre, ugali nyo yan eh. Tangin na, diba, para nagsasayag tayo oras. So, may gagawin na ako, siyempre. Mamaya, basahin nyo ulit. Pero, pakiusap, basahin. Hindi kasi, alam ko naman ugali nyo eh. Magkakaintindihan tayo, pare-pares tayong mga kriminal eh. Ngayon, ganito ang epekto mo na makinig mo na maigi. Kung walang mitigating, walang aggravating, makinig mo na maigi. Walang presence na mitigating, wala rin presence ng aggravating. Gagamitin ko, ganito na ha. Zero mitigating, zero aggravating. Ang penalty impose nyo, medium period. Example, ang penalty is reclusion temporal. Wala namang mitigating, walang aggravating. Ang impose yung penalty niya, yung medium period. Which is 14 years, 8 months and 1 day to 17 years, 4 months. Yun yung binanggit sa Article 76 yung kanina. Hindi na aakyat, hindi na rin bababa. Dito ka lang magstay. Ganyan niya pag nag-impose. Makinig kayo maigi. Ayusin ko muna yung utak nyo kasi ang alam ko, pusta rin ako sa inyo, pag tinanong kayo ng penalty, ganito ang iniisip nyo. Example, what is the minimum period of reclusion temporal?
Ano ba duration ng reclusion temporal? 12 years, 1 day to? Tatanungin ko kayo ulit. Pascual, anong minimum period ng reclusion temporal? Siyempre, sagot nyo na nung una, 12 years. Yun yung mali yung idea. Hindi ganun yun. Ang minimum period niya is 12 years and 1 day to 14 years, 8 months. Kinukumpute niyan sa susunod na. Kalma lang muna, ha? Gusto mo na i-correct yung utak nyo. At kung wala mitigating, wala aggravating, ang imposable penalty will be the medium period of the penalty provided for the law. Yun ang ibibigay nyo. Clear ba muna? Ngayon, what if everyone may isang mitigating? Meron din, sabihin natin na isang aggravating. Anong gagawin nyo ngayon? Penalty pa rin, homicide. Ano, ganito gagawin nyo? From maximum, medium, minimum. Ano gagawin nyo? Ibabawaon nyo muna, tapos itatas nyo ulit. Ganun ba? Hindi na everyone. Ang tawag nyo rito, huwag nyo gawin to. I-offset nyo na lang. Pag tag-isa lang. Tablahan na lang ba? Yan yung word na offset. Tabla. Wala nang effect. In effect, ano na lang i-impose yung penalty? Medium period na lang. Walang taas, wala nang pagbaba. Paano ngayon? Ito ang masakit. Paano kung merong, sabihin na natin, 5 mitigating, 5 aggravating? Start pa rin tayo doon sa reclusion temporal. Ano penalty ulit na reclusion temporal? 12 years, 1 day to 20 years. Okay, meron siya maximum period ulit na 17 years, 4 months and 1 day to 20 years. Meron siya ulit medium period na 14 years, 8 months and 1 day to 17 years, 4 months. At meron siya ulit minimum period na 12 years and 1 day to 14 years, 8 months. Paano to ngayon? Meron 5 mitigating, may 5 aggravating. Pwede nyo ba tablahin na lang to? Hindi nyo pwedeng tablahin yan. Marami na kasi. Tag-isa. Kung isang mitigating, isang aggravating, offset nyo. Tatablahin nyo na lang kasi wala naman talab. Pag 5, ito problema nyo. Kasi you have the doctrine of pro reo. Uunahin mo muna ibaba bago nyo itaas. So, ibig sabihin, may tatamaan niya na susunod na penalty lower by degree, which is prison mayor, na meron din maximum, medium, minimum. At baka tamaan din to prison correctional, na meron din maximum, medium, minimum. Take a look, everyone. Ibababa ko muna ng 5 beses. From medium, 1. Tingnan mo na rin, everyone. From medium, 1, 2, 3, 4, 5. Saan ang final natin pagbaba? Nasa prison correctional in its maximum period. Ano ba maximum period ng prison correctional kung kukumputin natin? That will be everyone 2 years, 4 months, and 1 day to 4 years, 1 month, 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years. Yan yung maximum period niyan. Nagigets ba mo na? Paano ngayon may 5 aggravating? Iaakyat nyo ba ulit? Tandaan nyo to. I'll give you the meaning now of aggravating circumstance. The aggravating circumstance has the effect of increasing the penalty by periods. Only up to its maximum period of the penalty provided. Hanggang maximum lang. Hindi nyo na pwedeng iangat. Katulad nito, everyone. Tingin mo na kayo rito. Kahit may 5 aggravating yan, kasi nasa maximum period ka na, tigil ka na rito. Hindi nyo na pwedeng iakyat yan kasi the penalty provided is already in its maximum period. Doctrine of pro reo. Another one, kinig mo na may what if there was, let us say, 4 mitigating and 4 aggravating? Anong unang i-apply nyo? Okay, ano mo na? 4 na mitigating. Baba ko rito. 1, 2, 3, and 4. Saan ako lumapag? Minimum period ng prison mayor, which is 6 years and 1 day to 8 years. Paano ngayon niya? May 4 na aggravating din. Ibabalik niyo ba sa 4?
hindi na. Hanggang dito na lang din kayo. Nagets nyo? Yan ang inyong aggravating circumstance. Okay na. Yan yung epekto niya. Pagtaas, pagbaba. Clear na tayo. Basta tandaan nyo, pag nag-aggravate kayo, unahin nyo muna mitigating. Pag in-aggravate nyo, hanggang maximum penalty na lang na provided ng batas. Okay na? Okay, clear na. Ayan. So, alam niyo na application. So, again and again, hindi ko muna ituturo yung aggravating circumstance nyo. Hindi nyo ma-appreciate yan ngayon. Mas maganda yun i-appreciate pag nandun na kayo sa bukto. Doon ko tsari yan. Madadaanan nyo lahat yan. Pag nasa bukto na kayo. Kasi magiging redundant, lalo pag nag-aaral tayo ng murder, nandun naman lahat yung sa murder niya. Doon lahat ng aggravating yan. Okay, clear mo na tayo. Let's move forward now to everyone to Article 15. Natawag natin ganito. Alternative circumstances. Okay na muna? Andiyan na po ba? Sa alternative circumstance nyo, there are 3 modifying circumstances only. Unang-una, Kim. Article 15. Alternative circumstances are those which must be taken into consideration as aggravating or mitigating according to the nature and effect of the crime and the other condition attending its commission. Okay, ibig sabihin, either paano yung application nyo. Pwede siya maging mitigating, pwede rin siya maging aggravating. Depending upon the circumstances. Unang-unang, Kim, na babanggitin dyan ay? They are the relationship, Okay, relationship. What else? intoxication, Intoxication. Paborito nyo to. Sunod. and the degree of instruction and education. Degree of instruction. Huwag niyo pag-ibalin to, ha? And education or education. Ito, katulad ng ginagawa natin dito, this is degree of instruction. This is not degree of education. Yung degree of education, nakuha nyo na sa school nyo. And yung may diploma, degree of education. Okay na ba muna? Ayan. Alamin natin kung mitigating or paano siya magiging aggravating. Madali lang to, everyone. Simplify lang natin. Gawa tayo ulit ng charting natin. Ang relationship, nagiging mitigating lang yan, everyone. Kung ang iyong biktima ay iyong descendant. Ikaw rito, if the victim is descendant, ano yan? Mitigating. Example, sinuntok mo yung anak mo. Ayan. Mitigating circumstance. Pero, kung ang sinuntok mo, nanay mo, aggravating ascendance. Okay, diya? Madali lang eh. Pag ascendance, edi aggravating. Descendants, edi mitigating. Bumababa. Pag pababa yung relationship, mitigating. Pag pataas, edi aggravating. Okay? Another thing, nagiging mitigating yan kung ang crime na i-commit mo ay crimes against property. In fact nga, kung alam nyo lang, hindi lang mitigating, exempting pa nga eh. Pag ninakawan mo yung nanay mo, according sa article number 332, wala liability. Inistapa mo yung nanay mo, wala rin criminal liability. Sinira mo yung gamit niya sa bahay mo, nagtantrums kang gago ka. Wala rin criminal liability. Nakasulat yun sa 332 nyo. Diba parang game, ano ba yung 332 mo? Bagal. Article 332. Person exempt from criminal liability. No criminal, but only civil liability shall result from the commission of the crime of theft, swindling, or malicious. Swindling, that's also estafa, ha?
and malicious mischief. Tingnan nyo. In fact nga, hindi pa mitigating eh. Exempting pa eh. Kasi laging gano'n naman. Blood is always thicker than water. O, kailan magiging aggravating? Putang ina, syempre. Pag pinatay mo, yung mga kamag-anak mo. Aggravating na yan. Lalo na everyone. Kung ikaw manyakis ka, ni-rape mo yung nanay mo, ni-rape mo yung anak mo, kadrumal-dumal yan. Aggravating talaga yan. No, see? Ayun lang yung rule. Madali lang. Ano naman yung intoxication nyo? Madali lang din to. Pag-iinom. Syempre, hindi naman binanggit kung anong alak. Ay, bahala ka, basta malasing ka. Nakakalasing. Marami kasi klase ng alak pag nag-aaral ka ng chemistry. Merong malt. Ano yung malt? Yung mga beer. O meron kayong iniinom, yung Emperador. Brandy yan. Fundador, brandy. Alfonso, brandy. Yung gin yun, gin talaga yun. May ininom kayo, like yung mga lambanog. Wine yan, wine. May kategorya yung mga yun eh. Depende kung ano yung ininom. Okay, naaral nyo ng college yan. Kasi dapat nag-experiment kayo yan eh. Yan yung magandang aralin nun eh. Punta ka 7-Eleven, titignan mo ng klase lahat. Paggawa sa vegetable, yan commonly, whiskey. Gawa sa fruits, wine. Ganun yan eh. Gawa sa malt, mga beer. May kategorya mga yan. Ngayon, wala naman sinabing batas yun ng gano'n eh. Depende na lang kung paano ka malalasing. Ngayon, kung nalasing ka, everyone, ano naman eh, hindi mo naman talaga sinasadya kasama sa plano or ganito, not subsequent to the plan. Eh ano lang yan, mitigating. For example, si Kim, yung mga kapitbahay niya, eh, lagi siyang inaano, bumagsak ka, mahina ka, hindi ka magiging pulis. O ito si Kim nyo ngayon, nung pumasa na ngayon, pumasa ngayong August, putang ina, naalala niya yung mga kapitbahay niya tarantado. Sinira niya yung bakuran. O yan, sa galit niya lang, naalala niya bigla. Alam mo kasi sabi ng Supreme Court, pag inom ka ng inom, it will make you a potential evildoer. Kasi binubus niya kung ano yung nasa loob mo eh. Kung masaya ka, ibubus niyan, masaya ka. Kung galit ka, ibubus niyan yung galit mo. Kung ano yung nasa loob mo, ilalabas niyan. Kaya tawag dyan, inhibit the inhibitor eh. Ilalabas niya kung ano yung mga nakatago. Ganun yung alak. O kung manyakis ka, ayan, katulad ni Clint, ayan, sobrang manyak na pag nalasing. Diba, Clint? Oo, ganun yan. Kung yun yung trip mo, yun yung lalabas yan. Kaya sabi ko, pag nagiinom kayo, dapat mag-uusap kayo, review pa rin. Para ayun yung putang ina, para kayo mga politician dyan, nagtatalo-talo na. Ayun yung magandang inuman, hindi yung inuman na puta na kasi nakikita ko mga nagiinom, puta, walang bearing eh. Nagyayabangan lang. Walang talab yun. Ang inang inuman yan. Kaya yung pag inuman sa mga ganun eh, walang sense. Hindi ako nag-inom ng ganyan eh. Wala kita ko, walang kwenta. Ako sa inyo, yak. Bakit kayo inuman yung ganyan? Kasi pag kami nag-inom, puta, dapat yung ng araw, nagkukwentuhan na kami ng Bible, about sa buhay. Yun yung masarap na inuman. O, diba? Dapat ganun mag-inom eh. O yan, para malaman. Ganun pala. At aggravating yan, pag ginamit mo sa mali. O, diba? Clean, pag may alak, may balak. Ayan, subsequent to the plan. O, ganyan madalas si Clint eh. Nalagyan niya pa ng betchin eh. May betchin niya yung sarili niya. Hindi yung yung biktima niya. Para mas malakas siya. May betchin ko sarili ko para lasing-lasingan para mapuwet-puwetan. Baliktad bading pala, no? Akala ko ikaw yung mag-rin. Hindi, charot lang. Baliktad. Gago talaga. Lasing-lasingan para mapuwetan. Hindi yan. Ang kinaugali. Yung may anak na, lasingin yung biktima. Yan, gagamitin yung ginagamit niya pampabos ng kanyang sarili. Another one, mitigating yan kung hindi habitual. Katulad ko, hindi na ako pala inom, di ba? Not habitual. Kasi sasabihin mo aggravating yan pag habitual. Tangina, araw-araw mong ginagawang potential evildoer ka pag habitual ka. Aggravating yan pag habitual. Araw-araw ka masamang tao. Gano'n yan pag habitual eh. So yan, i-aggravate ka. Ngayon, kung di naman, lang, nag-inom ka lang tapos, ayan, nagmaoy ka lang. Mitigating lang pag hindi habitual. Diba, walikan? Ito si walikan, malakas na mag-inom. Lakay ito eh. Malakas ka mag-gin, no? Ano alak mo?
naman. Ginto, sao, lakas. Tapos pulutan, aso. Ow. Sobrang init. Sarap, no? Kambing kinilaw. Sarap. Kambing na walang sungay. Alam yan? Kambing na walang sungay, aso. Magkalasa lang yung dalawa, ingat kayo dyan. Anyways, ang dali lang kung titignan intoxication, gano'n lang eh. Anong reason ng Supreme Court? Kasi an intoxicated person is a potential evildoer. So, kung hindi niya naman sinasadya, hindi naman kasama sa plano, o hindi naman habitual, mitigate nyo. Pero kung lagi na siya nagiinom, habitual, aggravate kasi lagi ka ng potential evildoer, lalo na kung kasama talaga sa plano. Next one, ito. Degree of instruction or education. Ito ginagawa natin, this is degree of instruction. Yung mga diploma nyo, ay yung degree of education. Ibig sabihin, dapat gamitin mo yung talino mo, yung inaral mo, sa pag-commit ng crime. At tandaan nyo to, wala siyang mitigating application. Lagi lang siyang aggravating. Pero, may isang jurisprudence sa Supreme Court nyo, I will not mention the tribe, but it is a tribe. Kasi masabihin ko eh. Ano ba yun mo? Ano ba yun? Discriminate. Tribe na galing ng North. Maraming tribe dyan, bahala kayo. Ito mga tribe na to, they were believing na pag bounty, ibig sabihin malusog yung bounty, maano yung ani, bounty yung kanilang anihan, libre na lahat ng pagkain, nilalapag na lang sa mga side-side. Kukuha na lang sila doon. Ayun yung nila paniniwala. Ngayon, bumaba to sa NCR. Kita nyo yung palengke, daming mga parinda. Ginawa nila, pinagkukuha nila. Doon lang na-mitigate. Not necessarily kasi, hindi nyo kasi pwedeng sabihin yung revised penal code na kailangan yung aralin para malaman yung mali. Example, pasensya na po kayo, kaya nang rape ako, grade 1 lang natapos ko eh. Hindi yun inaaral. Alam mo, mali yan. Pasensya na po kayo, nag-commit ako ng treason kasi hindi po ako nakapag-aral eh. Hindi rin rason yun. Kasi malahin siya, punta nandito yan, ramdam mo yan pag mali yan. Hindi inaral. Kaya walang mitigating to. Pero doon sa tribe, in-appreciate lang. Yan. Ayun yung alternative niya. Ulitin ko muna everyone, makinig mo na maigi. Yung aggravating nyo, hindi ko muna ulit i-discuss dito kasi nga, may salangan siya sa bukto. Kasi may epekto minsan yung aggravating nyo na papalitan niya yung nature ng crime. Ito dyan, pag-ikaral kayo ng robbery, doon papasok yung tinatawag yung unlawful entry sa paragraph 19 ng article 14 nyo. Silipin nyo. Doon natin ma-appreciate yan eh. Hindi dito. Tangina, tatagal tayo kasi hahaluan ko kayo ng bukto niyan. Ano yung 19 mo? 19, that means to the commission of a crime, wall, roof. Ayan, yung mga ganyan nyo. 18. Ano pa yung 18? 18. That the crime be committed after unlawful Oo, entry. yan. Magaya. Katulad nito, yung isang estudyante investigador. Punta, kinukulit ako, tumatawag yun. Sa lecture ako. May ninakawan doon sa binangunan ng yung ETAP. Yung nakadikit lang sa 7-Eleven na parang withdrawan ng pera. Kulit ETAP daw eh. Explain niyo sa akin. Parang ATM machine na ETAP lang. Nakatry na kayo nun? Oo, kasinan yon. Naglalaman daw ng around 52K. Ang modus ngayon, binabaklas yon. Tinatangay ng mga magdanakaw. Siyempre, ang kinaso niya, matalino to, investigador na to eh. Robbery or theft? Tignan niyo. Isa pa kayo sa mga theft lang yan, theft. Kasi kailangan sa robbery nyo, may unlawful entry. Pumasok ka ng mga property establishment. Di porket sinira yung gamit, taka na robbery ka agad. Alam nyo, yan eh. Dali lang intindihin yan eh. Kaya katulad yan, hindi tayo magkakaintindihan kung wala kayong bukto. Katulad ng mga ganyan. Kaya sabi ko sa bukto na eh. Another one, mag-aaral tayo ng murder. Ayan, example, nandiyan ka naman eh. Paragraph 21. Paragraph 21. That the wrong done in the commission of the crime be deliberately Cruelty tawag dyan. Sa murder yan. 18. 18. That the crime committed after unlawful entry. Ay, no, sorry, 17 pala, 17. 17. That the means be employed. No, or ignominy yan. circumstances. Sa murder din yan. 16. 16. That the act committed with treachery. Sa murder din yan. Hindi rito natin naralin. Tayo, magre-redundant. Hindi maganda rito. Ayan muna. Sasabi ko sa inyo may way siya ng proper na pag-aaral. Hindi niyo binabanata agad.
Kasi nonsense, kung aralin mo ngayon, hindi mo maintindihan yan, kung wala kang bukto. Kaya mo na para magkaintindihan tayo. So, ayun na yung mga gemaan nyo muna. Relax na kayo. Madali lang yan. Ako naman ang harasin yan. Didiskarte lahat eh. So, yung aggravating nyo, pwede yan. Pag nagra-ratio na tayo, doon ko pitas-pitasin muna. Tapos, ang goal kasi, maintindihan, mas maganda pag nasa bukto. Okay na? So, mamaya, pwede na tayong dumaretso ng Article 16 to 20. Ito, ano natin, dinner. Okay na, nagmerienda lang tayo ng Gemma ngayon eh. Merienda yan. Ayun yung mga merienda natin. Okay na? Sige na. Balik tayo kagad ng alas 7 tayo magsisimula. Kasi maaga tayo ngayon natapos. Alas 7, alam niyo gagawin nyo. Mag-relax muna ulit. Sige na, mamaya na ulit everyone.